Sumbong ka sa may-ari. Sumbong ka sa may-ari. Magsumbong ka. Isa mo. Magsumbong ka. Dali mo. Sabi ka. So ayan na nga guys, nag home service na lang tayo kasi merong maoy sa ating shop na naglasing, nagmaoy, hindi matanggap yung harang sa ating shop. Ayun nga po ano, so lucky tayo. Kaya pinapasa Diyos na lang natin at ganoon talaga siguro pagka pinapasa Diyos mo at marami pang dumadating na grasya. So ito, nag home service tayo sa ECM, malapit sa ating shop lang din. So yun, napaka swerte natin ngayong araw at ay sunod-sunod yung grasya. Hindi tayo pumapatol sa mga ganong klaseng tao. So yun, itong aircon pala nila sir. So focus na tayo rito sa ating home service po. Itong aircon ni sir po, meaning focus po, meron tayo ditong sharing is caring. Panoorin nyo na lang po kung paano makaiwas sa pagkasira agad ng yung aircon, tsaka sa washing machine din po. Washing machine pala po, tsaka aircon yung sinervisan natin dito sa ECM subdivision po. Ayan lang po, sa unahan lang po ng aking shop. Ito pong aircon din na sir is nasira yung fuse. So tinesting natin na nilagyan natin, pinalitan natin yung fuse doon sa tinuturo natin kanina na sakit. Buti nga po meron siyang fuse doon. So yun no, ayan po, nandyan lang po yung kanyang fuse, tinuro natin sa may-ari. So yun, gumana na. Kanina binaklas natin yung capacitor, tinesting natin kasi mostly no, laging nasisira pagka overuse, walang linis-linis. So inantay nila na masira ho talaga, yung bumigay talaga yung kanyang fuse. So yun, nilinis na lang natin. Yun po, grabe kadumi. Siguro mga 2 to 3 years old din po ito, walang linis-linis. So yun, grabing hong dumihot. Yun nga po ano, lucky si Sir at ay fuse lang po talaga yung nasira. So tumagal tayo dyan, gawa nga pong yun nga po mga sir, pagka hindi nyo yung pinalinisan, ganyan po magiging possible sira o fuse. Tumagal tayo sa pagbabaklas ng motor dyan, gawa pong kinalawang mo yan yung kanyang fan motor. So luckily po, nabaklas natin ng maayos, so nagawa natin ng maayos yung ating trabaho. So yun po, ganyan ko pa siya nililinis. Sa mga baguhan dyan, alam ko na marami kayong masasabi sa akin na bata walang cover, walang plastic yung motor, pati control. Nasanay na ho tayo at matagal na po tayo sa ganitong industriya. Yun nga po, sa ganitong skilled na pag manual washing machine, no worries ho yan, yung mga manual controller na yan. Wag lang po may mga bird. Yun po, ang motor na yan, pag nag-i-spray kayo, wag nyo sprayan sa ilalim kasi nandun yung kanyang pinaka-drain o butas. So yun, sharing is caring lang din. Kahit wala po yung cover mga mama sir, wag ka ho dyan mag-alala. Tested and proven ko na yan, matagal ko na pong ginagawa ho yan sa aking mga home service. So habang pinapatuyo natin yung kanilang washing machine po, ito naman po yung kanilang washing machine, yung aircon po. Ito naman ang kanila po yung washing machine. Yun po, pagka pinindot po, ayaw mag kilogram, so ayaw mag sensor ng kanyang kilogram sensor o sa water level sensor niya. Ayaw po mag kilo. So ang first suspect natin dyan yung kilogram. So tinesting natin muna yung kanyang spin kung okay ba yung kanyang motor, kasi nga po minsan nga po pag may problema yung capacitor, motor, hindi ho yan mag-i-spin. Yun nga po ano, another sharing is caring ho dito sa washing machine. Spin mode nyo muna kung mag-spin siya, di good yung kanyang motor, hindi, tsaka good din yung kanyang drain pump. Yun po ang una-una nyo pong testing dyan, lalo na po sa mga baguhan po o sa mga may-ari ng mga washing machine po. I-spin nyo po muna. Yun nga po, nag-drain siya ng maayos. So ibig sabihin po yan mga sir, good po yung kanyang spin motor sa loob. Spin motor, drain motor. So pag nag-spin ho yan, ibig sabihin yan, good yung kanyang spin motor. So doon na tayo magsususpect, it's either sensor, yan po, dyan po yung sensor nya, or sa tubig nya, sa pump ng tubig, or sa bird. Yun na lang po yung tatlong natitira ho dyan na hindi natin na titesting. Or minsan pag maraming alagang daga, napuputol niyo yung wirings ng sensor o wirings ng ang kanyang valve para sa kanyang tubig. So yun ho lang almost natin na i-encounter na lagi-laging trabaho. Yung pinakalas na po yan na minores dyan yung
main board ng ating washing machine. So yun po, tinuturo natin sa may-ari na ganun ho dapat spin muna para matry natin na kung goods ba yung motor o goods ba yung kanyang drain pump. So yun, binuksan na natin dyan ano. Buti nga po upon home service ng kanilang aircon, nagsabi kasi nasira din yung kanilang washing machine, nagdala-dala na rin tayong mga parts. So yun nga po ano, at pinapakita natin guys sir, one by one na process. Dapat nga po ganyan no. Pag pinipindot natin ng wash, dapat yan mag-click ko yan ng left and right, yan nga po no. Kasi kikiluin niya yan kung may damit ba siya o wala. Doon na siya magsiseleksyon ng kilograms kung ilan yung timer na ibibigay niya sa iyo. Kasi nagdedepende ho yan sa bigat na ilalagay ng inyong washing machine. Yun po sa mga baguhan po na mga nakakabili pa lang, ganyan po ang ugali ng ating washing machine. No need na po pindot-pindutin nyo yan kung anong settings. Ano nyo siya? Kahit nga po diretso na siya ng play agad, start agad, siya na po bahala magkikilo dyan. So nangyayari dyan no, wala na siyang, hindi na siya nagkikilo. So doon pa lang malalaman nyo na yung kilogram sensor niya o yung water level sensor niya may diferensya na. So doon muna tayo mag-focus po, lalo na sa mga baguhan pa lang na technician. Kahit nga po hindi natin na pakinggan nyo na mga sinasabi ko, kahit hindi pa natin nabubuksan, at least malaman nyo na agad na doon pa lang na malalaman nyo na kung paano, kung ba't siya nasira, o di ba? So yan na po, binuksan na natin. So tinesting natin, nagkikilo na yan dyan nung mga time na yan, kasi nga po ang kanilang sensor medyo bago pa. So napalitan na natin, pero yung pinalit ho natin, hindi siya compatible ng butas, pero pwede nyo yan i-hang ho yan dyan mga sir o mga kapwa technician, pwede nyo i-hang yan dyan kahit di nyo yan nakapix doon sa kanyang butas. So nandyan lang po, pinapalitan. Yun po ang sira, yun yung po yung sasabi ko po na kilogram sensor o water level sensor. So yun po, yun, pinakita na natin para in case naman napanood ni sir yung mga ganitong video na nandun, approve natin na yun talaga ang sira. So yun na, balik naman tayo sa pinatuyo nating aircon. Yun po, kasama ho yun ito minsan pag may pintura kayo. Tinatanong ko yung mga customer kung meron kayong pintura, kinakasama natin yan para lalong tumagal yung inyong aircon po, kasi kinakalawang na po yan pagka sobrang gamit. Pagka laging hindi ho nililinis, hindi ho nasusunod yung maintenance na every 6 months na maintenance pagka araw-araw ginagamit. Yun po, yung mga kalawang, yung mga yero po, pwede nyo pa yan na pinturahan para tumagal yung kanyang buhay, para magsama pa po kayo dyan mga ilang taon pa, 10 years pataas kumbaga. Yun po, kasama ho natin yan sa ating serbisyo natin na tawag natin na quality matters than quantity. So yun po ang ating kasing motto ng ating shop. So yun po, ganyan lang po pagka kayo po mag DIY. Yan po ang area na yan, lahat na mga kalawang po makita nyo, pinturahan nyo para tumagal. So humaba man tong video natin, marami tayong nagiging sharing is caring. At least po kung followers ko kayo, ayun lang po, share nyo lang sa inyong mga naglilinis ng mga aircon, tsaka at least alam nyo na po kung mga paanong gagawin sa aircon nyo, sa washing machine nyo. Haba may yung video natin, at least marami ho tayong natutunan. So yun po, tinesting na natin, prove na yung nila, goods na yung kanilang doon na washing machine nung nag-prove tayo kanina. So ito, goods na rin yung kanilang aircon, walang kaingay-ingay, back to normal na ulit. So binalik na ho natin yan sa kanilang kwarto ng mga anak nila. Almost ilang buwan na rin po, alos hindi ginagamit. So yun na po, fresh na ulit yung kanyang muka. So yun nga po mga masar, ang aking shop po nandito lang po sa Alapan 1B Muscavite po. PM na lang po. Maraming salamat, God bless us.